Ako nagtuturo ng anumang problema. Kasi unang-una, hiningi ko yung boto ninyo noong 2019. Inatang ko responsibilidad sa balikat ko, buntot ko, hila ko. Hindi para maghanap ng problema, kundi maghanap ng solusyon. Tama ho ba? Na ito, lahat ng sinabi ko na naalala nyo ng 2019, parang imposible na yung mga kinukwento ko. Ay, yan nga, parang imposible na yan. Ayan, no? Ayan, yan, di ba? Halos ayaw paniwalaan ng tao, pwede ba yun? Pwede ba yun? 10-story, fully air-conditioned, public hospital. May MRI, may CT scan, may X-ray, multiple operating room. Kasi nung araw sa luma, pag nasaksak ka, dalawa kayo, teka, sub muna, brad, tiisin mo muna yan. Salpa ka mo, hintay ka lang yan. Hindi, di ba? Nalulungkot lang ako sa nababalitaan ko. Kumbaga, nangyari yung pangarap, nandyan ang gamit, ba't hindi magamit ng tao? Diba? Hindi makamit ng tao yung purpose. Sa totoo, alam yung pangarap ko talaga dyan nung araw. Kaya ko yan in air condition saka glass. Alam nyo bakit? Alam nyo ba ang ward? Ito hindi ko alam kung na-hospital na kayo. I hope hindi mangyari sa inyo. Alam niyo yung ward dyan, yung ward, isang maliit na kwarto, 6 na kama lang, 2 aircon, 2 banyo. Di ba? Tapos, may salamin. Mamimili ka ng view. Manila Subview o Manila Bay View. Tapos makikita mo sa dagat. Nandun ka sa 10th floor. May sikat ng araw. Nasa 10th floor ka. Malapit ka na. At least konti na lang biyahe mo. Hindi, kasi gusto ko iparamdam sa mahirap na yung natitikman ng mga mayayaman sa pribadong pasilidad, matikman din ng taong bayan. Ang totoo niya, pag tinignan ninyo sa taas, alam niyo bang may helipad yan? Ayan. Walang biro to Hindi mo nga akalain na yan public hospital. May helipad yan kasi ang pangarap ko ganito. Tingnan nyo, itama nyo kung mali ako Ang Maynila ay binubuo ng mga mamamayang nanggaling sa kanilang probinsya. Diba? Lahat tayo, halos tayo, nanay ko taga Samar, o tatay ko taga Antique, o nagkita sila sa Tondo, nakalawit ng tatay ko yung nanay ko, ako bunga. Ganun kasimple yun. Pero ang punto ko, bakit ako bibili ng helicopter? Alam nyo magkano? Yung helicopter, 320 million. Ganun kamahal. Anong helicopter to? Yung Medevac. Bakit? Halimbawa lang, kwentuhan lang naman. Kasi kasama to sa pangarap ko noon Halimbawa, yung nanay mo, inatake, na stroke sa Bicol. Dahil ikay taga Maynila, maaari kang mag-request. Imbis na yung nanay mo, inatake, kailangan maoperahan ka agad sa PGH, maoperahan ka agad sa heart center, babiyahin ng 10 oras, 12 oras. Kinapos ng hininga. Tama? Pero dahil ikay taga Maynila, maaari mo makuha yung serbisyo ng helicopter, kukunin ko nanay mo sa Bicol, 45 minutes, nasa heart center na siya. Kaya yan helipad pag mo. Ngayon, ba't hindi ko tinuloy yung helicopter? Bakit? Nagpandemya. Inilipat ko muna yung pera. Bakit? Magugutom ang mga taga Maynila na marami na wala ng trabaho, kailangan ng gamot, kailangan ng bakuna, kailangan ng ospital, kailangan lahat tungkol sa COVID. So, maaaring mataas ang pangarap natin, pero inuuna ko yung pangangailangan sa ngayon. Nagkataong pandemya. Nalulungkot lang ako. Medyo iba yung nababalitaan ko ngayon dyan. Walang gula! Tama.
Hindi nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Hindi, nalulungkot lang ako. Sa totoo, kaya ko yan inalay sa buong Pilipinas. Yung nangyari sa Maynila, gusto ko mangyari sa buong bansa. O nagdesisyon ng tao, inirerespeto natin yun. Olats tayo, PMA na. Pahinga muna, anak. Ako naman, gustong-gusto ko na magretiro. Sa totoo po, nag-i-enjoy po ako magretiro. Alam niyo bakit? Kalahati ng buhay ko, inalay ko sa inyo. 23 anyos ako nagsimula. Sariwang-sariwa ako nung makuha nyo. Ngayon, bata na lang ako sa isip. Hindi, totoo po yun. Hindi naman siguro masama. Bakit to? Tingnan ninyo. Umaga, tanghali, gabi, madaling araw, nasa taong bayan ako. Sabi nga ni Kuya Germs, walang tulugan. Naramdaman niyo ba yun? Yes! Saan doon ang pamilya ko? Sila nagbayad. Yan. Kaya gusto ko makabawi naman. Kaya lamang, hindi naman ako pwedeng maging bungol o bingihan sa sigaw ng mga taga-Maynila. Yung hinahanap ng mga taga-Maynila. Ang problema ko naman, mahal na mahal ko naman si Boss Danny. Hindi ko naman kinaila sa inyo yun Malaki ang utang na loob ko sa tatay nila Kaya nga bilang pagtanaw ng utang na loob, di ba? Iniraos ko sila. Sobra-sobra pa nga 5 na nga sila dun sa City Hall Dennis Lacuna, Philip Lacuna, Lay Lacuna, asawa, saka siya. 5 na sila ron. May nakita ba kayong dumagoso doon? Exactly. Bilang pagtanaw ng utang na loob, iniraos ko sila. Yung sa akin itinabi ko. Binigyan ko sila ng pagkakataon. Ngayon, kung yung pagkakataon yung binigay ko, pinagbuti nila o hindi ako para humusga. Taong bayan ang uhusga nun, di ba? Yes! Balik na! Kumbaga, alam mo tayo mga Pilipino, maano tayo sa pagtanaw ng utang. Ang utang na loob, walang kabayaran Tama ba? Ako naman, total na, ibigyan ko naman sila ng pagkakataon. Nandyan naman na sila. Pero tandaan ninyo, may utang na loob din ako sa taong bayan. Dahil salamat sa Diyos at sa inyo, kaya ako nandito sa kinalalagyan ko. Masama bang lingunin ko kayo? Pinagtatampo nila sila, pinag-uusapan lang nila, sarili nila paano yung taong bayan? Tama. Yun yung akin. Hindi na lang natin hayaan ng taong bayan na magdesisyon na makabili naman ng bagong alkalde ng bulak. Kasi pag wala na, pupunta ako ng sementeryo. Lilimasin ko yung mga bulak sa ilong ng mga... Hindi, para-paraan lang sa buhay Hindi ba? Kita mo, paano naman ako hindi magkakaroon ng agam-agam? Nalingat lang ako Saglit pa lang ako nawawala binago-bago nila yung patakaran. Ulitin na lang nila, lahat naman sila na-train sa akin. Palakpak nga sila ng palakpak sa likod ko nung natutuwa ang tao Ngayon ako na masama. Dahil yung posisyon na nila nanganganib, kung nagbuti kayo, hindi kayo dapat kabahan. Di ba? Tingnan nyo. Ito real talk tayo, real talk. Umami na kayo ang pinaka-special sa akin Taas ang kamay ng mga senior citizen. Ayan Ito, usapan senior lang muna. Konti lang to, hindi ko na pahabain. Baka masunog ang mga sinayang ng mga asawa nyo Una, bakit nila binago yung batas? Nung araw,